Bilang bahagi ng 2025 Coffee Month celebration, nagsagawa ng pamahalang lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Mayor City Jolly Torabin Hataman. Sa pamamagitan ng City Agriculture Office, isang 3 araw na pagsasanay ang pinamagatang Kape Isabela from Farm to Cup, elevating the local coffee experience mula Oktubre 7 hanggang 9. Hindi lamang ito simpleng training, ito ay isang paglalakbay ng kabataan tungo sa puso ng lokal na industriya ng kape. Pinangunahan ni Jonathan Padillion, Isabela focal person. Sinimula ang programa sa mga serye na makabuluhang modules tungkol sa buong proseso ng coffee production, mula sa pagtatanim, pag-aalaga, pag-aani, hanggang sa rejuvenation ng punong kape. Lumahok dito ang out-of-school youth, 4H Club Isabela City, Girl Scout of the Philippines, at Boy Scout of the Philippines. Sa bawat aralin, unti-unting namulat ang mga kabataan na ang kape ay hindi lamang inumin. Ito ay isang kabuhayan, kultura at pagkakakilanlan. The city government of Isabela came up with the Kape Isabela program. Okay? This program is initiated and championed by the one and only City Mayor Honorable City Jolly Torabin Hataman, to promote and develop the coffee industry in Isabela City. That aims to enhance the coffee production and its quality. Okay? So, hindi lang po kakayaan natin na magulong yung ating mga kape dyan. Then also to increase the farmers' income and livelihood. Tapos, to promote the Isabela City as a coffee hub and create specialty coffee of Isabela City para magkaroon po ng identity ang coffee industry ng Isabela City. Okay? Because, kahit tanungin niyo pa yung mga kanunungan ninyo, kape na po talaga yung Basilan and the Isabela City. Kape talaga yung kanilang hanap buhay noon. However, pagdating po, pag-introduce po sa wrapper, pinatay yung ating mga coffee or iniwan na lang. That's why meron kayong makikita kape dyan ng mga giant na. Okay? So, yung iba, I don't know if nakita nyo pa yun sa mga kabundukan natin. But, yun na ang nangyari. Kaya siya naging napabayaan ng mga panahon dahil nga po sa kadahilanan kung ano po yung ating priority community. The components of our Kape Isabela program, we have the coffee farm establishment and management, capacity building for farmers, market linkage and promotion, research and development. So, package po yung ating program. So, we have existing 3 coffee nursery under the LGU Isabela City, managed by the City Agriculture Office. We have 1 in Baluno, 1 in Maligi, and 1 in Papiawan. So, and hopefully makapag-produce pa kami in the island area para mas malapit na yung delivery namin. Okay? Then, catering 15 barangays na nagtatanim or meron na po kape ngayon po dito sa entire Isabela. In terms of capacity building or techno transfer to farmers, we have 12 farmers and 2 technicians who are trained in coffee growing by the Philippine Coffee Board Incorporated dun po sa Cavite. And also, we have 35 coffee farmers trained by the Agricultural Training Institute in Coffee Rejuvenation. Okay? Tuloy-tuloy po yung ating programa sa pag-capacitate ng ating mga farmers, and now, nandito kayo. So, saan-saan po yung ating mga major areas? Kung makikita ninyo, we have Vega. Okay?
We have also Pusay. Ibig sabihin yung pegang meron po tayong anin na nagtatanim dyan. That's why may number yun sa gilid. Pusay, Alvario, Kapatagan Grande, Lanote, Lumbang, Maligi, Marmara, Mensi, Panungsulan, Small Kapatagan, Santa Barbara, Sunrise, and Tapyawan. Okay, so these are the pictures of our existing areas. Tapyawan Falls Nursery in Barangay Tapyawan. And we have also 5 coffee growers in Pusay, 6 coffee growers from Bega, 5 coffee growers from Panungsulan. Then we have 1 from Alvario. Our small farmers are the country's main producers of coffee is found in Mindanao. So mas marami po dito sa Mindanao yung nagpo-produce ng kape. Before, way back 19 pa or the 1880s, Philippines is or Cavite is one of the coffee belts in the Philippines. However, due to the urbanization and sa pag-convert ng ating land, industrialization, no? So, that's why ngayon po ang ating major producers of coffee is found in Mindanao. So the 4 types grown are Robusta, that accounts 66% of the coffee produced. 25% are Arabica, 8% for Excelsa, and 1% for Liberica for the entire produce of the Philippines. So, ito po yung mga itsura. Okay? So, wala dyan yung kulang pala po yung isa, yung Liberica. Sige lang. Imagine nyo na lang yan mamaya. Sige. So, which is, ganyan po yung mukha ng bawat coffee bean. Kaya pag bumibili kayo ng kape, ng iced coffee, kung saan-saan lang kayo mag-taste, at least, kilala na natin yung ating coffee bean, saan ang origin, saan galing, or ano yung lasa. Alam niyo ba that the most common coffee type grown in our country is Robusta? Okay, kung napapansin nyo kanina, ilang percent din doon na mention na galing kay Robusta, which accounted for 76.5 of the total production in 2020. Okay? Robusta is mainly used for instant coffee. Kung nakikita niyo yung mga coffee ko ground, alam niyo yun? Mga product from this lane, yung mga premium coffee stick, mga ganon. So, mostly, yung sa kanila ay Robusta. Okay? So, Arabica is found, mas marami siya doon sa Cavite part na product. Though, yung kanyang origin is from Benguet, Ifugao, and Mountain Province, and other parts also in Mindanao, na kaya i-grow si Arabica. Okay? Then, Excelsa, one of the best producer for Excelsa is Isabela City. Okay? Yung kanyang volume of produce. So we have, sabi ko kanina, mas malaki yung volume produce ni Arabica, amounting 41,808.65 metric tons based on the dried cherries. Ibig sabihin, pag-harvest mo, pag-dry mo, yun na yun pa, yung timpang na yan. Okay? Kasi yung green coffee beans or the GCB, yung ititipaw, tatanggalin na yung balat. Okay? Pag nakita nyo na yung bean, yung mukha ng bean, ibig sabihin yun na yung GCB. Okay? So, what are the advantages of growing coffee? So, number 1, we have high local and world demand. Bakit kaya?
Sino ba dito nag-date sa coffee shop? Aminin nyo na, ano na Sir Efrain. Nag-date sa coffee shop. O, di ba? Because you can also date with your friends, your family. Hindi naman date na sinabi ko Islam dyan. Oo. Oo. Yung pag-date, hindi naman required na lagi lang talaga yung date mo. Tama? Okay. Pahaba siya. Si Arabica naman, sakto lang yung size niya. Pero pag nakita mo yan sa personal, hindi yung maliit dito ang kamay. Kasi hindi ko masabing palm sa pag nakita ng kamay ko. Okay. Ang laki talaga ng kamay ko. So, siya ang pinakamaliit na dahon of all the four varieties, yung Arabica. And, pandak po si Arabica. Oh, wala akong sinabi, ikaw ang pandak. Si Arabica ang pandak. Oo. Bakit? Ganito pa lang siya, yung characteristic niya is bushy. Ibig sabihin, plus droopy yung kanyang forma. Yung pag-ganyan siya lahat, pag-ganyan siya. Oo. So, parang ano siya, parang ano yung tawag yan, yung parang lang si Arabica, wala siyang energy. Hindi pa siya nakapag-milo. Okay? Sasabi ko parang size ko ito. Ibig sabihin, malaki po yung kanyang dahon. Sobra pa siya sa kamay ko. Ganito. Yung dahon niya. Kung gaano siya kalapad. Okay? Si Robusta naman, mahaba siya. At the same time, mas klaro yung kanya, mas form. Plus, variegated by tawag. Yung pulinol yung kanyang size. Okay? In terms of sa kanyang fruits or berries. So, kung mapapansin ninyo, maliliit po si Robusta. Maliliit, kumpul-kumpul, o nagsisisikan, yan, Robusta. Same sila yung Excelsa, however, medyo malaki lang po si Excelsa sa kanya. Okay? Si Arabica naman ito, mas madali itong ma-distinguish. Bakit? Pag sa actual, mas shiny yung kanyang, lalo na pag nagtatamaan siya sa araw. Mas shiny, at the same time ito talaga yung kanyang characteristic. Pag hindi pa siya hinog, ganito yung isura niya. Compared this one, so may similarity sila dito, pero yung base na is different yung kanyang shade. Lalo na si Liberica, ito siya. Plus, si Robusta, bawat nose may bunga. Si Liberica, kalayan din kanyang nose. Ibig sabihin, hindi siya ganun ka-kuan. Kumbaga, hindi sila ganun ka-close. Oo. So ito, ano silang close friends. Ito naman, may nagpapaksikan siya. Okay? O, nag-gets nyo? Guys, talaga kung may mga nagpapaksikan dyan. Okay, next. So, we have the kung paano ba tayo magtatanim ng ating kape. So, number one consideration in establishing a coffee plantation is yung ating agroclimatic requirement. Okay? Ibig sabihin, bawat variety ay meron po silang requirement. Hindi po basta-basta lang magtanim ng kape. Like for example, pumunta kayo ng Bukidnon. And most of the coffee seedlings in Bukidnon ay mga Arabica. Katimor, Typica, that's range varieties of Arabica. Inaingit ka. Kasi pagkakita mo doon, ang ganda ng bunga. Coffee banana. Okay? We have also coffee fruit trees plus banana. Then, we have also coffee fruit trees, dayon, banana, papaya. Meron pa tayo, ito, mas ano talaga. Coffee, fruit trees, banana or papaya, then pineapple. Then, vegetable pa. Okay? Bakit kaya hindi ito sila? Okay. Number one, ang coffee monocropping, ang advantage, kung gusto mo lang talaga mag-kape, kung tinamad ka na sa ibang commodity, or ayaw mo yung ibang commodity, hindi ka naman kumakain ng coconut. Gusto mo, ganyan.
Or hindi ka naman kumakain ng papaya, hindi mo naman napapakinabangan. So, that's why yung iba, or gusto lang talaga na, gusto nila single crop lang. So, yung iba, magdadali monocropping. Ang disadvantage na yon, pag bumaba ang presyo, just in case lang, bumaba ang presyo ng coffee, lugi ka ngayon kasi wala kang other crops, other source of income. Next, kapag nagkasakit ang iyong kape, alala niyo yung rubber, yung merong crystalliosis, na tawag ng sakit niya, akala mo nag-wintering siya or nalalagas yung kanyang gabon. Sakit na pala yun. So, and monocropping ang rubber. So ngayon, lugi si farmer. Hindi mo na mapakinabangan. Yun yung disadvantage ng monocropping. Si coffee coconut naman, meron yung dalawa. Same with coffee banana, coffee fruit trees, and banana. So, the more commodities involved in this farming system, nasa farmer yon. Kung talagang nag-iisip siya ng income, kung ina-utilize niya yung kanyang space, ayaw niya masayang. So, may mga farms tayo na papupuntahan, and doon nyo mako-confirm, ito yung vision ng farmer na to, based on their crops availability. Okay? So, pinaintindi ko lang sa inyo kung paano mamili ng cropping or farming system. Okay? Just in case yung mga tatay ninyo gusto nyo magtanim or gusto nilang magtanim or nagtatanim na sila, pa-correct ninyo or pwede kayo makasuggest. At least, kasi tayo, mas malawak yung ating pag-intindi, mas hindi tayo makalimutin. Pero ang tendency ngayon, yung mga bata pa yung makalimutin. Oh. Okay? Next, we have the coffee companion crop. Ito na yung pwede. Ibig sabihin, pag yung main commodity mo ay coffee or yung main tanim mo ay coffee, ito yung companion. Ibig sabihin, kasama niya lang. Hindi siya yung main crop. Kasama niya lang yan. Okay? Mula sa silid-aralan lumipat sa aktwal na sakahan ng pag-aaral. Ginanap sa IDCA Farm School. Dito nila itinanim ang kanilang unang coffee seedlings. Brown Estates and Farm Panunsulan, pagmamay-ari ni Roy Brown, presidente ng Isabela City Coffee Growers Association, kung saan natutunan nila ang kasaysayan at sustainable farming techniques. Pagkatapos naman ay tumungo sila sa Calvario Farm ni Marcos Simpson. Dito nila naranasan ang berry picking kung saan natutunan nilang ang pinakamainam na kape ay nagmumula lamang sa mapulang cherries. So, happy Isabela everyone! Magandang umaga po. Ako po si Jonathan Pidillion, ang coffee focal person ng City Agriculture Office. Ngayon pong Oktubre ay ang ating Coffee Month celebration na kung saan taon-taon pong ginugunita ng ating lungsod ng Isabela. At ngayon po ay meron po tayong mga series of activities. Napakarami po tayong series of activities. Isa na dito yung ating coffee tree growing, which is ginawa po natin noong October 1. Then ngayon naman meron po tayong Coffee Isabela Journey, the experience of yung paano nagsimula po na yung journey ng ating Coffee Isabela program na kasali po natin yung ating mga participants po ay galing po sa iba't ibang sektor ng kabataan. Meron po tayong galing sa 4-H Club na kung saan nakafocus po sa agrikultura. Then meron din po tayo from Boy Scout of the Philippines, Girl Scout of the Philippines, and yung ating out of school youth.
So, ginawa po ang programa na ito ng ating sa pamamahala po ng ating butihing mayor po si Ma'am Siti Jalia Turamin Hataman upang hikayatin po ang ating kabataan na makilahok, makibahagi po sa ating programa kung paano po tayo nagsimula at kung paano po nabuo yung kwento ng Kape Isabela. So, napakahalaga po na maging bahagi po yung ating kabataan dahil sa kanila po nakasalalay yung ating kinabukasan po sa pagsasaka at yung kanilang mga magulang ay matulungan din nila sa mga makabagong teknolohiya na tinuturo po natin. So marami pa po tayong activities na aabangan sa paggunita po ng ating Coffee Month celebration hanggang katapusan po ng ating buwan. So once again po, magandang umaga po. Hi, I am Arnaiza K. Wadja from Malamawi National High School and I'm a member of BSP. And yung masasabi ko sa pinag-aralan namin kahapon and ngayon, well, this is a very good opportunity for us kasi in this way, in this program na ginawa nila, which is I'm thankful, may natutunan kami on how we can contribute to our community, lalong-lalo na sa coffee production kasi nga naging top 1 tayo ng production of coffee. We learn what type of species, varieties ng coffee. Tapos by that, parang naging aware kami kung na meron pala talagang coffee varieties doon na tinatanim sa Malamawi Island. I would like to take this who made this program kasi may natutunan talaga kaming mahalagang impormasyon about it. Sige po. Hello, I am Asmira T. Asani from Small Kapatagan and 4-H member. So, ang masasabi ko nung ginanap ang training na ito, it's a magandang opportunity para sa mga kabataan para makakatulong ito para sa pagpapaunlad ng Isabela City as well as Basilan. Lalo na dati, number 1 ang Basilan sa coffee produce. Ano yung tawag doon, Ma'am Joy? Production ng coffee. So, ulitin yun, sir. Ulitin ko lang. Lalo na't dati ang Isabela or Basilan, number 1 ang production ng coffee at kilala siya sa buong bansa. Ano yung second question, sir? Okay. Mahalaga po ang pagkakaroon or pagtatanim ng kape para sa future generation para sa kasalukuyan may mai-harvest tayo at may maitulong din tayo sa mga farmers. Hi everyone, my name is Shaina Sali Polino. I'm from Baluno and PIAP member. And so today, from day 1 and day 2 today, so yung mga knowledge talaga natutunan natin today is super natatak talaga sa amin, katulad po namin mga youth. So yung importance po dito talaga is to help everyone, to help youth to improve their skills and knowledge, and of course, the experience po na nakukope up namin dito sa Isabela City, which is Kape Isabela from to Cup. So we are very thankful to have this kind of program, and we are thankful to join this program because we are very lucky to be part of this opportunity. Parang nagiging po natin yung knowledge natin. Hindi lang to basta coffee. Hindi lang to basta yung inom lang tayo. Ay, coffee to, gusto ko to. Talagang, this is the coffee that you will have an good taste of it. So, from the Verica, from Excelsa, and Arabica, and so on and so forth, this kind of coffee is very helpful sa atin. And I will call the presence of the youth
of Isabela City, Basilan to join and to experience this Cafe Isabela from farm to tap. Thank you. Sa ikatlong araw, isinagawa naman ang coffee processing at brewing experience sa URB MPC. Nasaksihan nila kung paano ang nagiging coffee beans ang mga sariwang berries. Sinundan ito ng coffee brewing demonstration sa JB Dance Hall, kung saan mismo ang mga lokal na barista ang nagturo sa kanila kung paano gumawa ng perpektong tasa ng kape. Assalamualaikum. Hi guys, I'm Muhammad Hadslan Ali, owner of Coffee Ali. Of course, happy we got to have a chance to showcase, our skills on how to make a good coffee to our young generations, and also it's fulfilling, to teach the process, step-by-step process on how to make a good coffee. Actually there is none, but what I do is I make it with kumbaga gagawin ko siya galing sa puso, and also it is fulfilling for me to pag nakikita ko na sa sarapan yung customers ko sa pagtitimpla ng kape. To the young aspiring barista is don't hesitate and start now. Yeah. Kasi along the process, matututunan mo lahat. Matutunan mo how to make a good coffee, anong tamang grind size, ano ang tamang process, paano mag-extract ng good espresso. So, wag antayin na saka na lang. You act now, you start now. Mula sa pagtatanim, paglalakbay, pagpitas hanggang sa pagtimpla, ang Cafe Isabela ay hindi lamang nagtanim ng kape, kundi ng inspirasyon, kabuhayan at pagmamalaki sa pagiging Isabelenyo. Muli, hanggang sa susunod na episode, ito ang show kung gaano kulang ang culture, ito ang ID Cool Show.